Hi mga kaibigan, mga kapatid. Mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. Nasa ikatatlong araw na tayo sa buwan ng Setyembre 2024. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Napakagandang tingnan ng mabuti ang napakagandang mensahe na pinapaabot sa atin palagi ng ating mga pagbasa. At nakakatuwa naman na kahit paano, mayroon tayong pinaghahawakan sa ating mga sarili na sa ating patuloy na pakikisalamuha ay manatili tayong tapat at magkaroon ng pagtitiwala sa Panginoon sa likod ng ating mga kahinaan. Sa araw na ito, ang ating Ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 31 hanggang 37. Dito, makita natin na si Jesus pumunta ng Capernaum sa bayan ng Galilea at sa kanyang pagpunta, maraming tao ang nakakilala sa kanya at maraming tao din ang yung mga nakakilala na yon ay lumalapit sa kanya at nagtatanong at gusto siyang makita, gusto nilang marinig ang mabuting balita na lumalabas sa bibig ni Jesus. Kaya sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pagpunta doon, may isang tao na sumisigaw. At ang tao na ito ay sinasapian ng demonyo. At sabi nila, narito ka, kilala ka namin, sabi ng mga masasamang espiritu na yon kay Jesus. Alam namin na ikaw ay banal na anak ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, manahimik kayo, sabi ni Jesus. At pinalaya sila ni Jesus, ang mga masasamang espiritong na iyon. Dito natin makikita na minsan pala ng mga tao, pag kung ano-ano na lang ang sinasabi, sumisigaw, para din siyang posible sinasapian ng masamang espiritu. Kaya sabi ni Jesus, manahimik ka. Kung tingnan natin sa ating buhay, hindi lahat ng mga kasagutan sa mga suliranin na ating naranasan ay kailangang sagutin natin. Hindi rin kailangan na maging maingay upang marinig tayo ng Panginoon. Kundi kailangan din minsan sa ating buhay yung manahimik. At sa katahimikan, doon tayo nagdadasal, nagninilay, at nag-aantay kung ano yung tugon ni Jesus sa ating mga naing, sa ating mga pinapaabot sa Kanya. Sa ating lipunan ngayon na napakagulo, nagliliparan ang mga fake news, nagliliparan ang mga kwento na paninira kaliwat kanan. Ang hamon sa atin ay magkaroon ng masigasig na pag-analisa. At sa pag-analisa na yon ay kailangan manahimik. Dahil dyan sa katahimikan ay madama natin kung ano ba talaga ang totoong nangyayari sa ating sarili at sa lipunan na ating kinatatayuan. Kaya mga kapatid, sana sa ating patuloy na pagsisikap na madama ang buhay na presensya ng Panginoon ay magkaroon tayo ng katahimikan. Hindi lang katahimikan sa pananalita, kundi katahimikan din sa ating puso at sa ating isipan. Naway patuloy tayong magsikap. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Hesus. Turuan mo kaming maramdaman ka, madama ka sa katahimikan ng aming puso, ng aming isipan. Liwanagan mo ang aming mga puso upang sa gayon ay malaman namin kung ano yung mga nararapat na gawin upang maipahayag ang iyong paghahari. Amen.